Gusto mo ba ng big bike pero hindi ma-afford? Paano ko sabihin ko sa'yo na merong 150cc na motor na kayang ibigay sa'yo yung adventure-looking big bike feel? Nandito ngayon sa harapan natin ang Honda CB 150X. Maganda kaya? Alright mga ports, so before we begin, gusto ko lang po magpasalamat sa Honda Philippines sa pagpapahiram sa atin itong motor na to para ma-feature sa ating channel at para na din masubukan ng full potential ng Honda CB 150X. Kaya without further ado, simulan natin sa engine. So itong Honda CB 150X comes with 149cc engine displacement, liquid cooled, 4-stroke, 4 valves, 6-speed manual transmission, single cylinder with double overhead cam at fuel injected. So this bike can generate up to 15.4 horsepower at 9,000 RPM with a maximum torque of 13.8 Nm at 7,000 RPM. Tank capacity ng Honda CB 150X is 12 liters, so medyo malaki-laki na yun para sa 150cc. Malayo na yung mararating nyo mga ports, at tumitimbang to ng 140 kilograms, which is sobrang magaan para sa ganito kalaki na bike. At itong Honda CB 150X ay mabibili nyo as of today sa presyong 173,900 pesos. Pag-usapan natin ang looks at mga features pa ng Honda CB 150X. Makikita nyo, napaka-pogi talaga nito mga ports. Alright, simulan natin dito sa headlight. So lahat ng nakikita nyong ilaw dito, lahat yan gumagamit ng LED technology para mas maging malinaw ang pagbiyahe ng mga riders nito, especially sa gabi. Next, meron din tayo ditong high windscreen, which is very common sa mga adventure style motorcycles mga ports, na makakatulong ma-deflect yung malakas na hangin habang nagmamotor ka, since naka-upright position ka dito sa motor na to, at especially kapag long ride. Okay, so dito naman sa baba meron tayong undercowl or parang skid plate, pero plastic ata to. Oh, plastic nga. So magagamit mo to commonly kapag mag-off-road riding ka or rough roads, pero base kasi kay Honda, hindi talaga pang main focus na gawing off-road itong Honda CB 150X. Because as per Honda, this is a commuter bike, kaya kung mapapansin nyo, naka-road tires tayo sa harap at sa likod. Yan. So although pwede naman siguro palitan ng dual sport tires kung more on off-road adventure ang mga trip nyo. Next, speaking of tires, dito muna tayo sa harap mga ports. So naka-single wavy disc brake na siya. Dito, natin. So naka-single wavy disc brake na to with 2 Nissan piston calipers. Sa suspension naman, naka-Showa inverted front suspension na to, which is will give you more stable riding experience mga ports, no? So kahit bumitaw ka sa manibela mo, stable pa rin yan, hindi yan mag-wobble basta-basta. Okay, so sa likod naman din, naka-single disc din tayo with Nissan piston calipers na din to. Alright mga ports, so my only concern with this bike is, well, hindi naman siya deal breaker, pero ito pong Honda CB 150X ay walang ABS both sa harap at sa likod na gulong. So yun lang yung parang sana sa susunod is makapaglabas si Honda ng Honda CB 150X na may ABS. Not a big deal, pero it gives more safety sa mga riders katulad natin. Okay mga ports, so dito naman sa likod natin, no, yung tires is naka 130/70 tayo na size ng gulong. So naka IRC tires po tayo. Dito sa harap, ayan, naka 100/80 tayo sa gulong. IRC din yan, harap at likod.
Next, meron din tayo ditong duck fender. So, di ba parang may tuka, which is again, very common sa mga adventure style looking na mga bikes. Kumbaga kasama na to sa identity ng mga adventure bikes. So, katulad ng mga GS Versys, makikita nyo, di ba? Usually, meron din ganito. Okay, last but not the least, silipin natin tong panel. So, we have a full digital panel, meter, mga ports, ayan. So, isa to sa mga nagustuhan ko sa bike na to. Digital na lahat and very visible. Yan, kahit makita nyo maaraw, visible pa rin, madaling makita. So dito naman is very common yung mga indicators, which is kung ano yung mga nakikita nyo sa ibang motor, yun din naman usually makita mo rito. So yan, ngayon naka neutral indicator tayo. Meron tayo ditong RPM gauge sa taas. Para naman sa mga beginner, meron na po tayo ditong gear indicator. So try natin. Yan, first gear natin, makikita nyo, yan, may indicator dito na nasa first gear tayo. Balik natin sa neutral. So yan, malaking tulong sa mga nag-aaral pa lang sa manual motorcycle para at least alam mo kung magda-downshift ka na or mag-upshift ka pa. Okay, so dito naman sa gitna meron tayong speedometer para malaman mo kung nag-overspeeding ka na ba. Sa gilid naman makikita natin yung trip A, trip B at odometer. So kung gaano nakalayo yung tinakbo nitong Honda CB 150X. At dito naman sa lower right nya, yan, meron din tayo ditong fuel gauge para alam mo if paubos na yung gas mo. Okay, other features na itong Honda CB 150X. So mga ports, so dito sa left handlebar, meron tayong mga iba pang buttons and features dito. So meron tayong high beam at low beam. Yan, meron din tayong bukina. Yan, tapos dito naman sa baba, meron tayong left turning signal at right turning signal. So yan, dyan lumalabas yung indicator niyan. Okay mga ports, so dito naman sa right side ng handlebar, so meron tayo ditong starter. So kapag i-start mo yung motor, ipindutin mo lang to. Yan, diba? Maandar na siya. Okay, pero medyo nakukulangan lang ako dito kasi usually, di ba, merong kill switch sa mga scooter. Katulad sa Honda ADV 160 natin. Dito wala siyang kill switch, no? So kahit pag mag-i-stop ka talagang sa susi mo papatayin. Tapos wala rin siyang hazard. Parang medyo malaki tong bike, so dapat, for me, sana meron siyang hazard, no? Para kapag mag-i-stop ka or emergency stop at least, di ba, kita ka ng mga ibang riders. Tapos isa pa sa napansin ko is napakalalim ng susian ito mga ports. Ayun, tingnan nyo, di ba? Ang lalim lang ng susian. Yun lang naman. Pero goods din naman. Last is pakita natin yung utility box, no? Yan, so sa mga nagtatanong kung meron bang lalagyan itong Honda CB 150X, so sad to say mga ports, open natin to. Meron siya utility box. Yan, so meron siyang utility box dito, pero mga ports, sobrang konti lang nung pwede mo ilagay. Yan lang, booklet, tas ipitin mo lang yung RCR. So yun lang. The rest, wala na. So usually itong mga ganitong motor, nilalagyan talaga siya ng top box or mga side panniers dito sa gilid para may lagayan ka ng gamit. Alright mga ports, so yun, at syempre hindi matatapos ang ating full review without actually testing this amazing bike. Kaya tara, samahan nyo ako at sabay nating alamin kung ano ang kaya ibigay ng Honda CB 150X. Let's go! Alright mga ports, so testingin na natin tong Honda CB 150X. Siyempre hindi matatapos sa review natin na walang test ride. So kasama rin natin si Babe, angkas siya sa atin. Hindi ko alam kung saan ko ita-test ride to, pero baka sa may bandang Tagaytay. Kakafe agapitan na lang siguro kami. Tara Babe, sakay. Alright, let's go. Woo! Let's go mga ports. Dito pa tayo sa likod dadaan. Tayo dumaan sa likod. Medyo mainit, pero carry lang. Woo! Grabe, lakas na itong motor na to ah.
Actually, unang ko agad napansin mga ports is para ka talaga na big bike, no? So itong Honda CB150X nga pala, basically, mini-me talaga siya ng Honda CB500X. So yung itsura ng CB500X, ito yun eh. Ito yun mga ports. Kumbaga, little brother to nung Honda CB500X. Yung seat height niya, parang katulad dati kong motor sa Honda CB650R. Ganun kataas. Kaya pag nasa kalsada ka, gamit to, hindi ka mapagkakamalang 150cc eh, mga ports eh. Legit, para ka talaga naka big bike. Sa height ko na 5'4", mga ports, kita nyo naman kanina, medyo tiptoe tayo kapag dalawang paa yung lalapat natin. Pero pwede mo namang gawa ng paraan, no? One leg ka, style mo, one-legged style, abot naman, lapat naman yung paa natin. Woo! Grabe, sarap gamitin na itong motor na to. Tsaka yun nga, naka-inverted front suspension na to, so very stable. Mga ports, kahit bumitaw ako sa handlebar, oh, walang kagalaw-galaw, oh. Yan ang advantage ng inverted front. Sobrang stable ng motor. Sa hatak, I would say malakas din humatak. Dalawa kami, oh. Ito, paahon dito. Pero kayang-kaya naman. Yun nga lang, again mga ports, no? Gusto ko mong magpasalamat sa Honda Philippines sa papahiram sa atin itong motor na to, no? So na-invite nila tayo sa planta nila dun sa may Batangas. Doon natin kinuha tong motor. And yun, very very nice yung pag-welcome sa atin ng Honda. And thank you for trusting me sa bike na to, para na rin mapakita natin sa, sa mga ports natin at sa ibang audience, sa ibang tao, kung gaano kaganda tong Honda CB150X. Okay, so dito tayo, medyo traffic dito, no? Kaya tayo ng Tagaytay, or before mag Tagaytay sa may silang Cafe Agapita. Tatambay muna kami ni babe doon. Diba? In terms of ergonomics, yung seating position mo rito sa Honda CB150X, napakasarap mga ports, kasi sobrang upright position ka. Kahit si Bibe, nung napaupo rito nung umangkas dito, tonto kasi hindi daw masakit sa likod. Komportable talaga. Nag-overtake tayo. O, diba? Grabe yung power, oh. Kita niyo yung overtaking power. Since adventure style itong Honda CB150X, napaka-komportable talaga niya. So, lalo na siguro sa long ride. Hindi na natin masyado itetesting to ng malayo, kasi meron din tayong parating na ride mga ports, no? Ilo-long ride natin tong Honda CB150X. Susubukin natin to. Talagang isasabak natin to sa matinding ride. Diba? Usually nakikita nyo ako, nag-ride ako, nagte-test ride ako sa Kaibiyang Tunnel. Yun talaga yung test ridean ko eh, sa mga motor na na-review natin. Kasi nga, lahat may experience mo doon, no? Pera lang yung rough road o yung lubak, no? Meron kang uphill, may downhill, may twisties. Kaya talaga subok na subok yung motor doon eh. Grabe, napaka-traffic, babe. Sabi naman ni Honda na itong Honda CB150X is a commuter bike, no? Kahit na mapapansin nyo na adventure looking style nga siya, pero sinasuggest ni Honda na commuter bike lang to. Kung makikita nyo sa mga gulong, naka road tires tayo. Yun talaga yung stock ni Honda dito. Pero although I think naman pwede rin naman siya pong off-road condition, if yun yung mga trip nyong rides, katulad ko, diba? Madalas tayo sa mga off-road, mga rough road, kasi kada probinsya yung mga biyahe natin, is pwede naman natin palitan itong gulong ng mga dual sport tires, para pwede sa sementado, pwede sa rough roads, diba? Kasi for me lang yun yung pinakabagay na gulong para dito eh, diba? Dual sport tires talaga. Kasi nga, kumpletuhin mo na yung adventure looking style na ito, diba? Adventure na itsura eh, gulong na lang eh. Palag-palag na talaga to eh. Ayan, di ba? May power naman tong Honda CB150X. May overtaking power. Well, ano pa may expect natin, which is manual, di ba? Manual naman, malalakas umatak. Tsaka mas maganda kasi mas matitimpla mo yung shifting ng gear. Grabe, napaka-komportable na itong motor na to. Hanggaan pa. Napakaganda ng handling. Napakadali iliko. Tsaka isa pa sa napansin ko, ang lambot ng clutch nito tsaka ng cambio. Ang ganda ng shifting. Sobrang smooth. Naka-sleeper clutch assist ata to eh. Parang naka-sleeper clutch assist. Ang lambot talaga, promise. Ang dali ipasok ng mga gear. Oh, solid. Although when it comes to technology, is medyo basic talaga yung nakalagay dito sa Honda CB150X natin. Yun lang, medyo downside lang din.
which is I said naman earlier, hindi naman siya deal breaker, no? Walang ABS sa harap at sa likod. So may chance pa rin na mag-lock yung gulong. Kaya medyo ingat-ingat tayo sa pag-brakes, no? Sa pagpreno, pag gagamit kayo ng motor na to. Dahan-dahan, huwag kayong pipiga ng isang preno lang. For example, yung likod, pipigay nyo ng todo. Wag. Sigurado, maglalak yung gulong, mag-slide kayo. As much as possible, try nyo dalawang preno yung gamitin nyo, harap sa likod. Pitik-pitik lang, dahan-dahan, no? Tsaka, pag-aralan nyo rin gumamit ng engine brake. Ako, most of the time, naka-engine brake talaga ako. Bihira ako gumamit ng preno. Unless, talagang alam kong hindi nakakayanin ng engine brake, kakapusin tayo sa brake. Doon ako gagamit ng foot brake or itong front brakes natin. Pero as much as possible, engine brake talaga. Lalo na kapag papasok ng cornering, galing kang high speed, di ba? Engine brake bago ka mag-turn. Kung feeling mo di talaga kaya, mag-overshoot ka, gagamit lang ako ng brakes niyan. Kaya yun, napaka-importante na marunong kayo mag-engine brake. Lost din na itong motor na to, dalawa kami ni Babe, parehas kayo mabigat. Feeling ko sarap ang long ride na ito. Hindi nakakapagod yung seating position eh. Yung upuan medyo malambot-lambot din, pero not sure kapag long ride na talaga. Diba, may mga ganung upuan eh na alam mo lambot-lambot na, pero pag long ride na, tumitigas na yan unti-unti, masakit na sa puwet. Malalaman natin yan sa ride natin, no? So magra-ride tayo. Itong Honda CB150X is dadali natin sa Ilocos, no? Grabe, no, norte natin to. From Cavite to Ilocos, dadali natin. Sobrang solid na ito. Malalaman natin, iakit natin ang bundok to. Itingnan natin kung gaano kalakas tong motor na to. Abangan nyo yan mga ports, abangan nyo. Woo! Sarap gamitin. Sa lambot pa ng shock. Showa ah. Baka Showa yan. Medyo napansin ko lang din dito sa motor na to, ano, kapag high RPM, napaka-vibrate ng handlebar. Yun lang napansin ko, kapag medyo papalo na siya ng mga 8,000 pataas na RPM, medyo malakas-lakas na yung vibration sa handlebar. So ataw natin ng konti. Ayos din, lakas din eh. Saka isa pa sa nagustuhan ko rito sa motor na to mga birds, alam nyo ano, is naka 12 liters na yung tank nya. Grabe, 12 liters. Tapos nag-average siya ng around, sabi ni Honda, around 38 kilometers ba per liter. Pero kasi nung kinuha natin itong motor na to sa planta nila sa Batangas, nireset ko yung trip A. Tapos tinansya ko mula Batangas hanggang Cavite, pabalik sa bahay natin. Sinukat ko yung consumption niya, which is medyo, yung takbo natin is yung medyo may konting piga, diba, paminsan-minsan. Nag-average ako ng 41, 42, mga ganyan, 41 or 42 kilometers per liter. Mas tipid ba mga ports? So kung meron kang 12 liters na tank capacity, sabay tatakbo ka ng mga ganun, 41, hindi mo ng 40 kilometers per liter, diba, more than 400 kilometers ang kaya mong takbuhin sa isang full tank. Almost, sabihin natin, almost 500 siguro. Napakalayo na nun, di ba? Pwede ka sumali ng endurance ng 500 kilometers, isang full tank ka lang. Hawa, solid, di ba? Malayo-layo na yung mararating mo sa isang full tank lang. Grabe. Salamat, medyo lumuwag na rin. Sobrang worth ito. So, para sa price niya na 173,900 as of today, is it worth it mga ports? Para sa akin worth it siya, diba? Yung suspension na nakakabit dito, usually ito rin yung suspension na ginagamit ni Honda sa mga big bike niya eh. Sa CB650R ko ganun din, naka inverted front. Kaya so diba, para makuha mo yung klase ng suspension na to sa isang 150cc na bike, sobrang solid doon mga ports. Sarap ibiyahe na ito sa malayo. Punta kang Bicol, punta kang Norte, ganito gamit mo. Yung mga minor na lubak na ganyan, no? Wala, di ramdam, oh. Panalo. Then meron din siyang windscreen dito, pero hindi to adjustable, naka-fix na yan. So sana no, maglabas si Honda CB150X ng adjustable, medyo natataas kahit konti, since medyo mataas yung bike. So ang tama ng hangin sa mukha ko eh. Ito, yung deflect ng hangin dumidiretso sa mukha ko pa rin. Kaya sana mas mataas para, alam niyo yun, hindi na talaga tatama sa mukha ko. Ayun, no, sakto sa mukha ko talaga eh. Or dahil maliit lang talaga ako. Overall, yun nga, suggestion ko lang,
Sana mayroong kill switch, mga Honda safety feature na nakuha natin sa ibang bike, sana meron din. Hindi ko rin napakita sa inyo mga upwards, no, na itong Honda CB150X, kapag naka-Primera ka, naiwan mo naka-Primera yung motor, nag-i-start pa rin siya. So wala siya nung safety feature na sa ibang big bikes or sa ibang bikes na kapag binaba mo yung side stand or nag-start ka, hindi siya dapat i-start or mamamatay dapat yung motor kapag nag-side stand ka. Dito wala, no? So yun lang yung mga bagay na dapat i-consider mo kapag bibili ka ng Honda CB150X. And also yung kawalan ng ABS, which is malaking bagay yun eh sa safety ng rider, no? Pero kung sanay ka naman na walang ABS, well, lahat naman ng yung mga lumang motor naman before walang ABS, diba? Kung sanay ka ng walang ABS, goods pa rin sa ito. Sa akin ako, sanay ako may ABS, pero kaya ko pa rin naman dalhin, no? Talagang doble ingat na lang mga upwards sa pag-brakes or kung ano man. Grabe, ngayon ako nakapunta rito. Ay, silang na nga to. Si Babe ang taga-waste natin ngayon dahil walang cellphone holder to eh. Tinamad na ako ikabit yung sa akin. Tatanggalin ko pa kasi sa EDV. Wala akong extra. Kaya kasama natin si Babe. Siya ang natin, navigator. Alright mga upwards, dito na tayo sa Cafe Agapita. Yun tayo. Alright. Alright mga parts, so dito ko na siguro tatapusin tong full review natin ng Honda CB150X. So tambay lang kami muna dito ni Babe sa Cafe Agapita. So yun, sana na-enjoy nyo yung test ride natin and full review. Abangan nyo yung next adventure natin gamit yung Honda CB150X. Dadalhin natin siya ng Ilocos. Akit natin ng Ilocos Sur, Besang Pass, Quirino Skyline, Pagudpod. Okay, kung umabot kayo sa part ng video ito, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang, huwag mo kalimutan, like, share, subscribe. And always remember, ride safe lang, have fun, and peace out. Bye bye. Kita kita sa susunod na review. Sana meron pa. Bye bye.